Naka mga suki, napansin niyo ba ang biglang pagdami ng mga ipis? Pansin ko nga kanina. Paniwala na iba, senyalis daw yan na may paparating na ulan. Pero bakit nga ba naglalabasan ng mga ito kapag maulan, Kuya Kim? Bukod sa nakakangilabot, itong paggapang sa kung saan sang nakababahala rin ang sakit na posibleng dala ng mga ipis. Para sagutin ang ating mga katanungan tungkol sa ipis, makakasama natin ang entomologist at biology professor sa UP Diliman na si Dr. Christine Jewel Uyabut. Doc, welcome po sa Dapat Alam Mo. Welcome po, Doc. Thank you po for coming. Yan, thank you po. Thank you, Doc, for coming. Dr. Christine, unang-una po, totoo bang senyalis na may paparating na ulan kapag naglalabasan na ang mga ipis sa mga bahay natin? Opo. Kasi po ang mga ipis ay nakatira po sila sa watery or moist na environment. Opo, halimbawa sa mga pipes. Then kapag umulan po, di ba? Tutubigin. Yes po, tutubigin. Tama. So ngayon, lalo po kung malakas ang ulan, mawawash out po sila doon. So malulunod sila, mamamatay sila. So ang gagawin nila po para makasurvive is aalis doon sa environment na yon tuwing malakas ang ulan. So ang gagawin nila, kaya po ang nangyayari kapag mapapansin nyo kung maulan, nandun sila sa ating mga tahanan. Kasi opo, doon sila hahanap ng pansamantalang shelter habang malakas po ang mga ulan. At sila po ay active din tuwing nighttime sa paghahanap ng kanila pong mga makakain. Doc Christine, kung minsan nakakagat tayo ng ipis at nakikita naman natin na epekto nito agad. Meron bang malalang epekto ang kagat nito sa kalusugan ng tao? Dahil ang dumi ng ipis, di ba? Opo, ayun na nga. So kagaya po ng sinabi kanina, so sila po ay medyo sa madumi ng gagaling. Opo. So kapag dumapo sa ating mga pagkain, so ayun po, nakakalat po ng microbes, sa atin po pagka halimbawa tayo ay kumain ng nadapuan ng ipis, pwede pong magkaroon tayo ng food poisoning. At ang mga iba naman po ay merong allergy na nade-develop. So lalo po yung mga sa kabataan, yun masyado pong nakaka-apekto sa kanila po kalusugan. Doc, parte rin po ng ecosystem ng mga ipis. May paraan ba para hindi maglagi sa mga bahay itong mga ipis na to? Opo, mostly po, kailangan laging malinis. Okay. Yun po, kasi halimbawa yung mga hindi naguhugas ng mga pinagkainan, ayan. So gustong-gusto nila yan, nadadapuan. Tapos po, kung meron din po tayong mga pagkain sa bahay, halimbawa mga asukal, mga kape, ganyan, mas maganda pong naka-sealed siya sa container, lahat yan po. Tapos wag magtitira ng mga pagkain. Kung may tira man ay lagi pong nakatago. Yes, naka-cover. Doc, ito, insecticide yung takbuhan natin para mapaalis yung mga ipis. Pero ang ilan may toxic chemicals. Ano ba yung magandang natural, hindi mahal, ligtas, at epektibong insecticide? Yes. Apo, ito tama ba? po. Ito, nasa harap natin, Doc? Yes po, tama po. So, ang mga insecticide nga, lalo kung may bata kayo sa bahay, medyo hindi po ganun ka-safe gamitin. Ano? So, yung mga ibang lang po, DIY remedies, halimbawa po ay, meron po tayong asukal, at saka baking soda. So, paghahaluin nyo lang po yan. Tapos, make sure po na mix na mix. Yes po. So, ang mangyayari po kasi, yung asukal yung ma-attract yung ipis doon para kakainin nila. At the same time, yung baking soda yung lalason sa kanila. Lalason sa kanila, baking soda. Yes, so yun po yung isang easiest way na instant ba sila mamamatay o abutin pa na ilang oras? Hindi naman po oras, pero normally po is, yan, minuto lang po. Ito naman, dahon ng laurel. Ito naman po, yes po. Dahon ng laurel, pwede pong pakuluan, and then yung kanya pong pinagkuluan, ay ini-spray po sa mga, yung mga, halimbawa yung mga singit-singit ng aparador, na kung saan po pwede nilang pangitlogan. Then, ang isa pa po is asin at saka tubig. So, lalagyan nyo lang po ng, gagawa kayo bali ng salt water po. So, may tubig na haluan nyo lang ng asin. Tapos, mga 12 drops po ng peppermint. Peppermint? Yes po, peppermint. Tapos, pwede nyo pong ilagay sa isang container na may spray. Tapos, yun po ang ipang-spray. Ayan, mga natural. Yes po. Madadali lang yung sinuro niya. Tama po. Nasa kusina lang natin. May tanong, bakit ang ipis na lumilipad, dumadapo sa mga takot sa kanya? Di ba parang mangge? Pero kanina, lalaki ng ipis, parang alam mo may itlog di ba? May itim. Doc, maraming salamat po sa pagdating. Dr. Christine Jewel Uyabut para sa makabuluhang talakayan tungkol sa ipis. Basta balitang mahalaga at napapanahon. At makabuluhan at nakatutuwang kwento. Bye, say kami dyan, mga suki!